Ayan, yung mga nasa labas po, pumasok na po tayo sa loob. Mas po tayo naman po. I-occupy po natin yung space sa unahan. Mga upuan po, bungi-bungi, di ba? Ayan, so leaders, maupo na po tayo sa upuan. Sa upuan po natin, dito sa unahan, mga primary. Okay. So, praise God. Ayan, tabi na natin yung mga kinakain natin. Wala na pong kakain kung magsimula na po tayo, okay? And then, syempre, mag-take notes po tayong lahat. Iwasan mag-cellphone para mag-Facebook or maglaro ng mga na dyan. Lahat mag-focus po tayo sa mensahe ng Panginoon. Amen ba? And syempre, kung nag-start na po tayo, dapat lahat is focus po. Diba? Hindi yung tulala ka dyan sa upuan mo. Pag na-receive mo yung word ng Lord, say amen. Diba? Kung mag-agree ka, hindi yung nasa unahan na, mas malakas pa ka mag-agree ang lalaki kaysa sa babae as I observe last Sunday. Diba? Alam mo before, yung nag-start ng church, sa yung bago ka sa church, grabe alay din yung mga tao. Parang ikaw na yung nahihiya na hindi ka mag-comment, hindi ka mag-speak. Diba? So, dapat hindi lang praise and worship ka buhay na buhay. Kundi sa word ng Lord, buhay ka rin tumanggap. Okay po? Okay. So, before natin reveal ang ating topic for this Sunday, let us all bow our heads and close our eyes. Let us all pray. Father in heaven, in the name of Jesus, dakilang Diyos ng kataas-taasan, lubos mo nagpapasalamat sa iyong biyaya, sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin, at sa lahat ng pinadali mo sa buhay ng bawat isa. Tunay na tapat ka, kaya kami narito, Panginoon. At maging kami narito man, wala mananatili ang katapatan mo sa lahat ng pangako mo, sa panambahang ito at sa buhay ng mga tao. Kaya Lord, sa mga oras na to, at the last week of this January, O God, I do believe na may nais kang ihanda sa buhay ng bawat isa. Nais mong i-restore sa amin, Panginoon, sa aming isip, sa aming puso, ang aming identity at katayuan sa iyong harapan. Nais mong iparating sa amin, Ama, na kami mga anak mo, hindi mo lamang tinawag, kundi pinagkatiwalaan mo kami ng mga bagay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, buksan mo ang puso nila, ang kanilang mga mata, ang kanilang mga kaisipan tungkol sa mga salita mo, Ama. At mga distraction na nakaaway sa aming paligid, yung mga kaaway sa iyong mapawid, maging sa lupa ka, na aming ginagapos, pinawasa ang tinatapon sa haligat-ligadan po, in the name of Jesus. And right now, Lord, allow the Holy Spirit to move in their life, for them to receive the revelation from your God, for them to receive your message in their life. Dahil naniniwala ako, Panginoon, mensahe nito ay may nais kang iparating sa buhay ng bawat isa. Kaya, this moment, O God, patuloy kong tinataas ang papuri, pagsabat ka ng ngalan sa mga pangyarihan, pangalan ng Jesus. Everybody says, Amen. Pagkakas natin ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Okay? So, I believe na yung mga nakikita ko sa oras na ito, dadami pa tayo. Ito ay pasimula pa lamang. So, actually, this week, nakausap ko niya si Pastor Vince and even si Brother Joshua. So, nag-update sila ng mga nangyayari dun sa Manila. Which is, grabe yung word kasi, yung pagpunta talaga nila ng Manila ay hindi basta pasya lang. Kundi, doon nila nung pumunta sila sa lugar ngayon, doon nila nakita yung purpose. At, yun nga, nakaka-excite sa pag-uwi nila kasi marami silang baong kwento at testimonies. So, grabe yung bagad, grabe yung mga testimony, they meet people, at sobrang dami nangyari. So, nakaka-empower. Ako nakikinig lang ako sa mga kwento nila, sabi ko, speechless talaga ako. Kasi, amazing kung paano yung mindset nila nag-mature, yung way of thinking nila nagbago, ang dami pinarealize ng Lord sa Manila, sa buhay nila. Kaya, habang ang Lord kumikilos ang kapangyarihan ninyo doon sa buhay nila, Pastor, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos dito sa church niya. Kaya even without Pastor, dapat matutunan natin mag-stand sa harapan ng Diyos. Dito rin makikita kung tayo po ba ay nakadepende sa tao o tayo ay nakadepende sa Diyos sa paglilingkod po natin. Dapat nga, diba, mas eager tayo, lahat na naririto, na mag-serve at mas maging grabe pa habang wala yung man of God. Di ba? Imagine your master. Habang ang master ka sa malayo
Diba? Wala si pastor. Dapat kahit wala si pastor, ano yung gagawin mo? At doon nga dapat mas mabuild yung integrity natin. Diba? Na kahit walang nakakita sa'yo, meron kang ginagawa. At habang walang nakakita sa'yo, talagang sumusunod ka sa plano ng Diyos sa buhay mo. Okay? So, hindi lang po, iilang dito ang hinahanda ng Lord. Hindi lahat tayo hinahanda ng Lord. Diba? Na matutunan natin tumayo this 2026 with God. Diba? So, kaya, yan, praise God. Kasi, imagine, ang bilis na, mag-February na. Darating na naman yung araw ng pag-ibig. Diba? Yung month of love. Pero yun, tandaan natin, ang bilis lang ng panahon. Sobrang bilis. Hindi mo akalaan New Year lang, tapos ngayon mag-e-end na naman yung January. So, syempre, tulad ng sabi natin, yung preaching topics natin is all about preparation. So, ano nga ba yung nais iparating ng Diyos sa araw nito? Simpo, let's reveal the topic title. Okay. Topic title. So, topic title natin ay Faithful Stewards in the Last Days. Ayan. So, pag sinabi natin stewards, sige, proceed. Ano nga ba yun? Anong meaning ng stewards? Ayan. So, sabi dito, a steward is a person entrusted with managing something that belongs to someone else. So, hindi ka lang pala conqueror, hindi ka lang pala servant of God, hindi ka lang pala prince and princess of Jesus, kundi isa kang steward. Sino familiar sa word na to? Or personally marinig to? So ngayon, diba, pag sinabi ng steward, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan or bilang katiwalaan. Diba? Entrusted. Pinagkatiwala sa'yo yung isang bagay para i-manage mo. At yung bagay na yun, hindi yun sa'yo, kundi pagmamayari yun ng pusino. Naman ba natin? At ang tawag doon ay steward. Okay, so sabi sa verse, 1 Corinthians chapter 4, verses 1 to 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Siyempre, pag sinabi mo pagkakatiwalaan, siyempre, dapat nakikita sa pagkatao natin, sa character natin, na talagang may iwanan ka na gawain. Talagang mapagkakatiwalaan ka, mapapalago mo, or mamamanage mo yung binigay sa'yo. Tama ba? Okay, next. Ayan, a steward is not the owner, only the manager. Okay? So, proceed. Nagigawin tayo. So, pag sinabi natin steward, for sure, you're a manager. Diba? Hindi manager ng Jollibee, hindi manager ng KFC, McDo, hindi po ha. Kundi manager ng Lord. So, si Lord yung pinaka-master natin, o siya yung pinaka-nagmamayari sa atin. Okay? At siya yung pinaka-boss, for sure. Kasi ikaw yung manager. Diba? Kasi mas mataas yung boss kaysa sa manager. Pag sinabi manager, ikaw yung pagkakatiwalaan, may iiwanan ng mga gawain. Tama po ba? Nagigets niyo ba? Okay. Ayan. So next. Ayan. Example. Illustration dito. A caretaker of a house. Hindi mo pagmamayari yung bahay, kundi naihanan ka lang para alagaan or para mamahay yun sa lugar na yun. So, titira ka, mag-i-stay ka sa lugar na yun, gagamitin mo yung lugar na yun, i-manage mo yung lugar na yun. Pero iingatan mo yung pinagkatiwala sa'yo. Kasi kung hindi mo ingatan, pag dumating ang totoong may-ari mo, ikaw mo mananagot. Tama? So it means, para na caretaker, diba? At mayroong ipinagkatiwala ang Diyos sa buhay po natin. Tama ba? Nung una mo siyang nakilala at habang patuloy mo siyang nakilala, may ipinagkatiwala at ipagkakatiwala ang Diyos sa buhay mo. Nakasunod ba kayo? Okay, so next. Ayan. So, caretaker ka, nandoon na nag-i-stay ka sa bahay, magagamit mo yung mga kagamitan doon, i-manage mo yung lugar, pero hindi mo pwede ibenta. Pwede mo bang ibenta, hindi mo pagmamayari? Hindi, diba? At hindi mo na pwede masabi kung sirain yung bahay kasi hindi mo yung pagmamayari. Kaya once na may pinagkatiwala ng Diyos sa atin, hindi mo pwede hayaan mawasak yan or manakaw ng kaakal. Marami, kada natin, hindi lang physical, spiritual, at marami pang iba na pinagkatiwala ng Diyos sa buhay mo. At mga
makikita natin kung ano ba yung mga bagay na pinagkatiwalaan ng Diyos na dapat mong ingatan at huwag mong hayaan mo manakaw ng kaaway sa'yo. Okay? Ayan. So, tulad din, example, di ba yung bahay? In the same way, lahat ng meron tayo. Pero man yan, kaloob man yan ng Diyos sa'yo, spiritual gifts man yan, di ba? Ginagamit ka ng Lord to speak for His church, to speak for people. Diba? Alam niyo ba yung mga spiritual gifts? Di ba? Pinagkatiwalaan ka ng Lord yung mga bagay hindi makalupang kakayanan. Ano pa? Siyempre, oras. Yung time mo. Di ba nga, tawag mo talaga sa atin manager? Kasi marami kang minamanage sa buhay mo. Oras mo pala, kailangan mo yung manage. Yung pagkain mo, pagbangon mo, pagising mo, pagpasok mo sa school, lahat ng lifestyle mo, kailangan mong i-manage na. Pero yung oras na to, napakahalaga, ngayong nakakilala ka na sa Panginoon, matutunan din po natin na maging katiwala tayo ng oras na binigay sa akin ng Diyos. Hindi pwedeng masayang. Hello, 2026 na po. Papayag ka ba na sayang na naman ang taong to kasi hindi ka umilos? Papayag ka ba na sayang na naman ang taong to kasi hinayaan mo mawasak at manakaw sa iyo ng kaaway yung pinagkatiwala ng Diyos? Papayag ka ba na wala na namang nangyayari? Tinatapon mo yung oras na binigay sa iyo ng Panginoon para lumago ka na sana. Tinatapon natin, nasa walang bahala natin ang opportunity na binigay sa atin ng Lord para makapaglingkod ka na sana. Kaya nga, napakahalaga na even your time, pamanage talaga natin, okay? So, ang pinaka the best na manager sa lahat, hindi ikaw, kundi yung Holy Spirit. Kaya He is the best na mag-ask ka sa Lord. Diba, Lord, tulungan mo ko, paano ko i-manage yung itinerary ko, lahat ng schedule ko, na i-glorify ang pangalan mo, na hindi ako mawawala ng oras sa iyo, na mababalansin ko lahat sa buhay ko. Diba? Kaya napakahalaga na nauunawaan mo, pera mo, kayamanan mo, talento, galing mo, ang oras mo, lahat yan, Diyos ang nagmamay-ari. Parang maisip mo, hindi ko pwedeng sayangin. Kasi kung may pinagkatiwala sa'yo, tapos binigyan ka ng deadline, hindi pwedeng sa walang bahala mo yan, tama ba? Kaya it means, kung nauunawaan mo, na lahat ng meron ka sa buhay mo ay galing sa Diyos, hindi mo sasayangin ang oras mo para palagin lahat ng pinagkatiwala sa'yo. Okay? Kasi dahil tayo sa point na parang alam mo, hindi ka ba nakakapag-deal? Lumipas na ang isang linggo. Lumipas na ang January at lumipas. Sunod, February na naman. Malapit na naman. Tapos, is your life? Kumusta ka? Lumalago ka ba? Napagkakatiwalaan ka ba? Diba? Napupromote ka ba? Kamusta? Diba? May bago ba sa buhay mo? O ganun ka pa rin, tulad ng 2025. Okay? Ayan. Ito dapat ang unawaan natin. So, yan, sabi dito, stewardship. Next. Okay, pag sabi natin stewardship, it is the responsibility of managing God's resources. Sa harapan ng Diyos, di ba? Meron kang role. It is to be a steward. Ayan, may responsibility ka para i-manage lahat ng resources na binigay sa inyo ng Diyos according to His will, for His glory, until He returns. So it means, dapat iniisip mo, babalik at darating ang Panginoon. Hindi mo alam kung kailan. Pwede next year, pwede this year, pwede sa mga susunod pang taon. Diba? Darating ang Diyos at meron siyang bagay na pinagkatiwala sa iyo. Kaya napakahalaga na napagkakatiwalaan tayo according sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Psalm chapter 24 verse 1, the earth is the Lord's and all its fullness. So lahat ng meron ay galing sa Diyos. And Luke chapter 16 verse 10, He who is faithful in what is least is faithful also in much. Kaya kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, for sure, mapagkakatiwalaan ka sa marami at malalaki pang bagay. Tingnan mo yung sarili mo. Katiwa-tiwala ka ba? Trusted ka ba? Okay ba na kapag binigay sa iyo yung buhay ng tao na yan, mamamanage mo? Mapaparami mo ba sila? Or binigyan ka ng pera ng Panginoon?
Simulan mong tingnan mo sa maliit na bagay na pagkakatiwalaan ka bago ka maghangad ng malaking bagay. It's okay. Mangarap tayo sa Lord, be a visionary, sabi niya ng pastor. Diba? Di pwede lang mangarap. Pag mangarap ka sa Diyos, tubos-tubusin mo na. Pero puro ka na lang pangarap. 2026 na, wala pang natupad sa pangarap mo sa Panginoon. Hindi mo nakikita yung sarili mong nalalakaran, yung pangarap mo na to. Kaya gusto ng Panginoon na sa mga oras na to, makita natin na meron siyang pinagkatiwala sa buhay natin at kailangan mong pumilos. So, the biblical truth, ayan. So, makikita niyo dito sa side na to, owner, at sa side na to is steward. So, yung owner is God. And yung steward, tayo. Yung owner, siya yung nagbigay. Diba? Siya yung nagbibigay, lubos, hindi nagkukulang. At yung steward, yung anong binigay ng Lord sa'yo, dapat mapagkakatiwalaan ka. Umamanage mo yun. So, owner naman, which is God, nagsiset siya ng purpose sa buhay mo. Meron siyang binigay, kasi may purpose yung binigay niya sa'yo. Okay? So, ngayon, ang kailangan mong gawin as a steward, obey. Sumunod ka. May purpose ang Diyos sa buhay mo, pero kailangan ang role mo, sumunod ka. At syempre, kapag sumunod ka, ang Diyos magbibigay ng gantimpala. He will rewards the steward. Kaya dapat, as a steward, maging accountable po tayo. Diba? Ayan. So, steward is not about ownership. It is about obedience. Hindi mo pagmamayari yung binigay sa'yo ng word. Kaya bakit ikaw ang masusunod? Diba? Totoo naman. Hindi sa'yo yan. Diba? Hindi mo pagmamayari yung mga bagay na meron ka noon at meron ka ngayon. Pero bakit ikaw ang masusunod sa schedule mo? Ikaw ang masusunod sa meron ka? Ay, Lord, tsaka na ako magbigay sa'yo. Tsaka na ako maglingkod sa'yo. Gagamitin mo na ito para sa sarili ko. Inuuna mo lagi yung sarili mong luho ang gustuhan. Pero hindi mo nagagawa sundin ang purpose ng Diyos bakit niya binigay yan. Kaya nangyayari, walang nangyayari. Sabi ng Panginoon, kasi hindi tayo marunong sumunod. Kaya walang nangyayari po sa mga bagay na pinagkatiwala sa inyo. Hindi mo ba napapansin? Gifted ka. May kakayanan ka. Matalino ka. Hindi mo ba nakikita, kompleto ka. May paa ka, may kamay. Amen. Nakakapagsalitaan naman. Nakakapag-isip, hindi ka bulang. Pero bakit parang limitado yung pagsunod natin sa harapan ng Diyos? Samantalang binigyan niya naman lahat sa atin. Pero hindi natin magawang ibigay lahat sa Kanya. Diba? Kaya nandoon, hindi siya about ownership. Huwag kang pumakto na ikaw yung boss. Huwag kang pumakto na natin sufficient ang Diyos sa buhay natin. Pero dapat sufficient din yung pagsunod ko sa Diyos. Kaya grabe din yung obedience. Kasi ito dapat natin i-desire this year na Lord, makapaglingkod ako ng todo sa harapan mo sa taon ito. Or dumating yung panahon na habang sumusunod ako at this moment of my life, hindi ko makikita yung sarili ko naglilingkod na ng todo sa'yo. Ganun dapat. Hindi mo lang wala kang plano, wala kang purpose. Naranasan mo na ang lahat-lahat, pero hindi mo alam yung purpose mo. Diba para ka pang ligaw? Kasi nga, hindi po tayo sumusunod. Kaya the question here, can God trust me? Alam mo yung sarili mo? Kaya ba ang pagkatiwalaan mo? Nung pagkakatiwalaan ba ako? Ang Lord po, hindi nagdalawang isip magtiwala. Pero nandun sa part natin, ang tanong, katiwa-tiwala pa tayo. Or papabayaan mo naman pag binigyan ka ng opportunity ng Lord. Diba? Nandito nasasayang yung oras, nasasayang panahon na nanakaw ng kaaway sa lahat kasi nagiging pabaya pa tayo. Kaya this year, dapat maging trusted ka. Hindi, huwag mo muna kunin yung trust ng tao, kunin mo yung trust ng Diyos. Diba? It's time na kailangan ayusin mo yung schedule mo, i-manage mo yung buhay mo sa harapan ng Diyos bago mo rin ng tao. Tsaka kung isipin pang pagulo lang yan sila sa buhay mo pag di ka. Pag magulo din yung schedule mo, magulo yung sarili mo, hindi mo kaya i-manage yung sarili mo, pampagulo lang din yung mga tao sa buhay mo. Kasi magulo ka na nga, hindi mo kaya i-handle yung sarili mo, ibang tao pa kaya. Kaya doon, sabi nga, iset mo yung sarili mo sa harapan ng Lord, i-position mo yung sarili mo sa harapan ng Panginoon. Paniwanag po ba? Okay, so let's proceed. Ayan. Faithful stewards in the last days. Next.
Matthew chapter 25 verses 14 to 30. Ang paghahari ng Diyos ay may itulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos ito, siya'y umalis. Kumilos agad ang mga tumanggap ng 5,000 salaping ginto at pinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga taubang iyon at sila'y pinag-unat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubok nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling! Tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubok nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, Magaling! Tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinagbigas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, Masama at tamal na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tinatanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sa rito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa mga 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Doon mananangis siya at magagalit ang kanyang mga ngipin. Amen. Naunawaan po ba? Mahaba pero malinaw. Pinagkatiwalaan ng Lord, Master, diba? Yung Panginoon nila, pinagkatiwalaan sila ng iba't ibang halaga base sa kakayanan nilang mapapagkatiwalaan. Yung isa, 5,000, yung isa, 2,000, yung isa, 1,000. Pero kung sino pa yung pinagkatiwalaan ng maliit na halaga, yun pa yung hindi naging trustworthy. Ano nangyari? Instead na palagay niya, dumating ang panahon na bumalik ang Panginoon at nabutan siyang walang ginawa sa pinagkatiwala sa Kanya. Ano nangyari po? So makikita natin, hindi nadala ang Diyos. Kaya, hihintay mo bang dumating pa ang Panginoon bago ka kumilos? Gusto mo ba maging tulad ng taong pinagkatiwalaan ng 1,000 ngunit walang tinubo? Bakit walang tinubo? Kasi wala siyang ginawa. May pera siya, pinagkatiwalaan siya ng ginto. May resources siya, pero lahat ng resources niya, hindi niya ginalaw. Diba? Tagal ng panahon binigay sa iyo, walang nangyari. Gano'ng katagal ang binigay ng panahon ng Panginoon sa buhay natin, walang nangyayari. Kaya gusto ng Lord na sa taong ito, maging faithful ka at trustworthy. Gusto ng Lord na kumilos ka at tayuan mo lahat ng pinagkatiwala na sa buhay mo. Kasi kung hindi, God warns us. Anong warning ng Panginoon? Nagalit siya. Ano sabi niya? Kung mabalikan natin ng verse 29 to 30. Ayan. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. Imagine, kung tayo po ay hindi trustworthy, alam tingin ng
Diyos o ano tayo sa harapan ng Panginoon, walang silbi. Sabihin mo sa sarili mo, pagpatuloy kang ganyan, wala kang silbi. Yun yung totoo. Ako sabi ko sa sarili ko yan. Rose, wala kang silbi. Hindi ka kumikilos. Hanggang kailan ka ganyan. Yakausap mo yung sarili mo. Hindi mo, wala ka namang silbi, pero pili mo may silbi ka pa. Kaya ikaw ay ahay ka lang dyan. Enjoy your life, pero hindi mo alam, napapabayaan yung pinagkatiwala ng Panginoon. Amen. Okay, yan sa'yo, walang silbing kami, gawin manangyari siya at magmahalik ng Panginoon. Gusto mo ba mag-suffer sa huli? Instead na ma-enjoy mo yung blessing ng Panginoon sa buhay mo. Kaya yan. So, dito sa topic natin, is for us to understand the seven stewardship laws of Jesus. So, we are living in the last days. Jesus is almost returning. Tama ba? Natataman niyo ba? Malapit na pumating ang Lord. Okay. So, stewardship is not optional. Hindi ito. Kailan mo lang gusto, pag hindi mo trip, hindi. It is a preparation for His return. Tandaan mo, kung isa ka sa naghihintay sa Panginoon, dapat nag-ready ka ngayon. Isa ka ba sa naghihintay sa Lord? Siguro okay lang na wala ka sa stewardship kung hindi mo naman hinihintay ng Lord. Pero kung hinihintay mo dumating ang Panginoon, mga araw ng pagdating niya, dapat meron kang preparation. So dapat nakikita ka na naging stewardship ka sa mga tao, sa mga resources na binigay sa ng Lord. Maliwanag po ba? Ikaw ito. Yung tinutukoy dito. Okay? So, what would you do if everything you own was only borrowed? Anong gagawin mo kung lahat ng meron ka, hiram lang? Tanongin mo sa sarili mo, anong gagawin ko kung lahat ng meron ako ngayon, kahit hiling ako, hiram lang? Kahit buhay ko, hiram lang. Lakas ko, trabaho ko, karunungan ko, talino ko, hiram lang. Anong gagawin mo ngayon sa mga bagay na? So, ayun, hindi ko makalimutan yung isang message ni Pastor na sinasabi ni Kuya Joshua Video. Sinabi ng word of lahat naman tayo may ganyan ng calling at kakayanan. Yung iba, pastor, yung iba, tagapagturo, may ganyan ng role or saan ka magaling. Pero kung tanong kasi dito, saan ka mas nagiging kagamit-gamit? Meron kang talino, meron kang kakayanan, kaya mo magturo, ano ba yung initaan sa'yo? Teacher? Pastor? O propeta? Diba? Sa lahat tayo, may calling tayo, meron tayong identity. Diba? Daluyan ka ng Panginoon. Pero ang tanong, saan ka ba mas nagiging kagamit-gamit? Sa mundo o sa Diyos? It means, yung meron ka, saan mo ba mas ginagamit? Sa mundo o sa Diyos? Magaling ka magsalita, matalino ka. Pero ang tanong, ginagamit mo ba yung mag-share? O ginagamit mo mag-chismis? Ginagamit mo ba sa fellowship? O ginagamit mo sa ibang bagay? Matalino ka. Nakikipag-debate ka. Pero ang pinagdalakan mo, sarili mo? Sarili mo o yung word ng Lord? Diba? Ano pa? Marami. Look at yourself. Ano bang kakayanan meron ka? Saan ka bang mas effective? Pero ang tanong, saan ka mas nagiging kagamit-gamit? Sa mundo o para sa Diyos? Kaya naman mo, hirap ang meron tayo na dapat ipagamit natin sa Panginoon. Maliwanag. Kaya pag sinabi ng Lord na magpagamit ka, anak, hindi yung literal lang paggamit o magad ka ng church. Maraming bagay yun. Pag sinabi mo magpagamit ka, lahat ng binigay niya sa'yo, ipagamit mo sa Kanya. Kasi hindi mo pwedeng i-compare yung sarili mo kay brother or kay sister kung dyan siya magaling. Dahil meron kang sariling kagalingan. Kaya doon ka kumilos at maging effective. Diba? Hindi ako usher, hindi ako worship team. Kaya church goer na lang ako sa church. Ano yun? Meron kang sariling kakayanan. Saan ka mo mas magiging effective? Doon ka mag-focus, doon ka mag-serve, doon ka magpagamit. Kaya lahat tayo sa body of Christ, may iba tayo role. Naunahan po ba natin? Amen. Okay, amen. So, Matthew chapter 25, verse 13. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang tao maglalakbay. So, Jesus begins the parable by saying the master entrusted. Di ba nabasa yung kanina yung word na entrusted? Or mapagkakatiwalaan ng mga bagay na pinagkatiwala niya. So,
tumuwi in responsibility. Hindi binigay yan sa'yo ng Lord para ikaw mag-may-ari niyan. Kundi binigay yan sa'yo ng Lord para maging responsible ka dyan. Okay? Kaya, nakaka-amaze minsan sa brothers natin in Christ. Diba? Yung shinare pastor din sa pulpit, na lahat na meron siya ngayon, sinasabi niya, si Lord ang may-ari niya. Kaya kapag hiniram mo, si Lord ang may-ari niya. Kasi lahat ng meron siya, pera, bagay, pinapagamit niya lahat sa Lord. Pinapagamit niya sa church. At ang mindset niya, kahit sa sakyan niya, si Lord ang may-ari niya. So dapat ganun ka rin. Lagi mo inaamal siya ng Lord. Yung talino mo, ikaw may-ari ito. Lahat, kaya-kaya mong kunin sa isang iglap. At kaya-kaya mong bawiin sa isang iglap lahat na meron ako. Bakit ako mag-iwan? Di ba? Bakit ako mananatiling ganito? Alam mo, pasalamat tayo. Nandiyan pa sa'yo yan. Di ba? Bakit kinuha na ng Lord lahat yan? Kumawa ka ano? Tapos baka kung kailan maging Nebuchadnezzar ka, di ba? Baka doon mo pa maisip na maglingkod na lang ako sa Lord pero wala ka ng kakayanan. Gusto mo ba yun? Kaya ngayon pala, nakikita mo, nandiyan pa din yung gift ng Lord. Hindi naman mawala. Kasi sabi sa Lord, hindi nagbabago ang pagkatawag at kaloob niya. Nakasunod yun sa Bible. Pero yun na nga, hindi ibig sabihin hindi nagbabago. Ikaw, hindi ka na rin nagbabago. Kaya magbago ka na this year, magpagamit ka. Maliwanag ba? Okay, palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah. So, ayan. Yeah, God assigned something for us para maging responsible tayo sa lahat ng yun. So, next, yeah, Jesus spoke often about money, time, gifts, and responsibility. Kaya bilang steward, dapat yung faith mo, obedience mo, and love for God hanggang dumating ang Panginoon, manatili niya. Diba? Faith, obey, and love. And for Jesus. So next, Luke chapter 16 verse 2. Kaya ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sakit. Ako yung talagang dumating sa point na yung pinagkatiwala ng Lord sa akin mawala. Kasi dito na lang ako nagiging useful. Tapos mawala pa sa akin. Hindi useless na naman ako. Ano gagamit sa akin? Mundo. Diba? Alam mo, grateful, sobrang grateful ko. Alam ng Lord yan in my prayer kung paano ako mag-lay down at thankful na until no, sabi Lord, thank you kasi ginamit mo yung ministry. Ginamit mo yung buhay ng mga tao. Ginamit mo yung church para manatili ako sa hanggang mo. Kasi imagine, yung mga struggles ko sa loob ng almost 5 years, lahat ng struggles ko, lahat ng distractions sa buhay ko, temptation, kung wala yung mga pinagkatiwala ng Lord, mabilis ako mawala sa church. Amen. Pero through that, ministry, people, lahat, grounded ka, booming, may schedule ka sa church, ginamit ko ng Lord para mag-stay ako habang inaayos na ako. Kasi kung hindi ako magiging busy sa Lord, wala mangyayari sa buhay ko. Kita ko mawala talaga. Siyempre wala akong ginagawa para sa Panginoon. Minsan, totoo, naranasan ko na, hindi ka okay. Alam mo yung kailangan mo, yung repentance sa harapan ng Lord. Pero, magpa-practice ng worship team, mag-lead ka sa harap. Pero akala ng mga tao, okay ka lang, pero hindi nila alam. Grabe yung pagbagsak mo. Pero kailangan mo humingi ng tawad, kailangan mo mag-repent, lumapit sa Lord para magamit kayo ulit. Di ba kaya natutuon na lahat na yan na pinagkatiwala sa inyo ng Lord, huwag mong inigilay sa walang bahala. Kasi ginagamit niya ng Lord to ground you. Ano yun? Yung parang minsan wala kang kawala. Diba? Sarado ka, dahado. Sa paligid mo, may ministry ka, may mga taong kailangan mong i-lead. May mga bagay ka kailangan gawin, lahat for the glory of God. Okay ka o hindi, kailangan mong manatili kasi hindi mo pwedeng takasan niya. Hindi mo pwedeng takbuhan niya. Kaya kahit dito okay, makapakilos ka. Ganon. Kaya alam natin, lahat na pinagkatiwala ng Lord sa atin, He is using it, hindi lang para i-train ka, kundi para turuan kang manatili. Diba? Para, alam niyo yung wala ka ng choice kung yan sa mundo. May mga ganyung moment, wala kang choice. Ano naman bigla ng takasan niya, maging pula ka. Diba? Hanapin ka sa si Sheena. Hindi na hindi na makita. Kamusta yung finance natin, wala magbibilang. Ganon. Pero, di ba imagine, nananatili ka kasi may responsibility ka. Pwede ba niya sa
nanganak ka, may anak ka, or sabi natin, tatay ka, may pamilya ka, pwede mo magtakasan ang responsibility mo? Hindi, di ba? Ganun din sa Lord. Hindi mo pwedeng takasan ang responsibility mo sa harapan ng Diyos. Kaya isang reason yan, kung bakit I choose to stay at lumaban sa harapan ng Lord, kasi nga, una sa lahat, nung inisip ko pa lang na what if natalikod ako, ang una ko naisip yung Lord. Umiyak ako ng sa Lord, hindi ko kaya. Ang sakit, parang isip ko palang talikuran ka, naging tapat ka, hindi ko kaya gawin mo. Kasi una akong masasaktan, hindi yung mga tao sa paligid ko, hindi yung Diyos. Kaya pangalawa, anong isang reason pinarealize ng Lord sa akin, bakit hindi ko kaya umalis? Yung mga tao, yung mga handle ko, yung ministry, yung kasama ko sa ministry, lahat ng tao sa church na naging part ng life ko, yun yung pinakita ng Lord na rason para hindi ako umalis. Kaya mo bang iwan sila? Kaya mo bang talikuran sila? Yun yung bagay kung pinarealize ng Lord at yun din yung isa na panatili sa akin. At lahat na niya, di ko pagmamayari. Kaya yan sa Diyos. Yun sinabi, hindi mo pwedeng takbuhan, takasan na pinagkatiwala sa iyong Panginoon. Amen. Nasa Lord ka na. At may purpose ang Lord bakit nilagay sa buhay mo yan. Okay? Next. Kaya, kailangan po natin, okay, Christian life is not only about believing. It's about managing what God has placed in our hands until He returns. So, money man yan, time gives responsibility or even the life of a person. Kailangan i-manage po natin. Hindi ka lang tinawag ng para manampalataya, kundi para maging mapagkakatiwalaan. Kaya, kay law number 1, God is the owner. So, we are only stewards. Matthew chapter 25, verses 14 to 15. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan, pinagkatiwala sa kanila ang kanyang kahikalian. Binigyan niya sa napipito ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Kaya pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ayon sa iyong kakayahan. Binigyan niya ang isa na 5,000 sa napipito, ang isa na may 2,000, sa lapit ito at isa na may 1,000, sa lapit ito, pagkatapos ito, siya'y umalis. So, may kita pa natin dyan, sa buhay mo, reflect this word sa life mo, ano ba yung mga binigay ng Diyos sa buhay mo? Pinagkatiwalaan ka ba niya ng kayamanan o ng pera? Pinagkatiwalaan ka ba niya ng gifts, kakayanan? O pinagkatiwalaan ka ba niya ng ministry? Pinagkatiwalaan ka ba ng Lord ng mga taong sa cell group mo? Mga taong i-follow up mo? Pinagkatiwalaan ka ba ng Lord ng pamilya? Pinagkatiwalaan ka ba ng Diyos ng business, work, or even school? Pinagkatiwala ba yung Lord sa iyo ngayon? How would you manage it? Paano mo manage yun? Diba? Paano mo i-handle yun? Kaya kung hindi mo alam yung gagawin mo, paano mo nagsusunod? Ask wisdom sa Holy Spirit. Then He will lead us kung paano mo i-handle lahat ng nilagay ng Diyos sa kamay mo. Hindi ka pwedeng sabihin na, Lord, nakaka-stress, sabay-sabay naman, hindi ko alam gagawin ko. Hindi po, ang tanong, nagpipray ka ba? Baka nauna ka nagkwento sa kapwa mong Kristiyan, pero hindi ka nagkwento sa Diyos. Baka nauna ka sumaklolo sa kapwa mong Kristiyan, pero hindi ka sumaklolo sa Diyos. Diba? Kaya nandun, you have to pray. Kapag may pinagkatiwala sa iyong Panginoon, napakahalaga, mag-seek ka sa Lord. Lumapit ka sa Diyos. Okay? Mag-ask ka ng wisdom sa Panginoon. Okay? So, nothing we have to, ayan, walang anumang bagay sa buhay natin ang pagmamayari natin. Lahat ay pagmamayari po ng Diyos. Kailangan steward ka lang, tagapangasiwang ka lang, katiwala ka lang. Okay? Next, Psalm chapter 24, verse 1. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Next, 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Okay? Sino Panginoon mo? Sino Panginoon mo? Anong pangalan niya? Jesus, diba? So, kailangan mo maging tapat kay Jesus. No other name, only the name of Jesus. I-build mo yung katapatan mo sa harapan ng Diyos. Okay? So, hindi mo pwede sabihin, lapit ka kay Pastor. Pastor, ibalik na talaga. Magbabagawin na ako, Pastor. Sabi kay Pastor, Pastor, gusto ko na rin mag-commit sa ministry. Pastor, gusto ko na
promise talaga, pastor, business ko na to para talaga sa Lord, bibigay ko yung para sa Lord. Kaya pastor ka lalapit ka, usta. Nag-usap na ba kayo ni Lord? Yan, sinabi mo ba ng Lord, magiging tapat mo lang sa maliit na bagay para sa malaking bagay? O baka na unang magpenta kay pastor? Minsan na, hindi natin naiisip. Kaya tayo nag-fail, kaya walang security, walang protection, walang guidance, yung ginagawa natin kahit gusto mong bumalik. Kasi hindi mo talaga secure. Kasi no other name, but only the name of Jesus, ang Panginoon na dapat maging tapat ka muna. Hindi maging tapat ka kay pastor, maging tapat ka muna kay Lord. Kasi everything will follow. Sabi nga, di ba, Diyos mo na bago tao. Pag naging okay ka sa Diyos, magiging okay ka sa tao. Okay? Ayan. Kaya ownership leads to pride, but stewardship leads to humility. Siyempre, ikaw may-ari. That's your pride, di ba? Na pagmamayari mo lahat ng bagay. Pero kung steward ka, alam mo, hindi ka nagmamayari kung ikaw ay katiwala. Kaya yung humility, ang yung pagpapakumbaba mo. Ang yung humbleness mo, hindi ako ito. Sa Lord to. Di ba? Tinutuloy mo talaga, kailangan mo siyang ingatan. Hindi mo pwedeng pabayaan. Kasi sa Lord to. Okay? Yan. So, when you know God owns it, you can handle it carefully, you will use it purposely, and you will surrender it willingly. Kapag alam mo, tinutuloy mo sa Lord yan, iingatan mo yan. Kapag alam mo, tinutuloy mo sa Lord yan, gagawin mo yan with purpose. Hindi para sa mundo, para sa Diyos. Okay? At kung alam mo, ang Diyos na may-ari yan, isusumo mo yan willingly. Diba? Bigyan mo kaya sa Lord. Kaya alam mo yung bagay na meron ka, dapat walang reservation sa sarili mo. Wala kang ititira sa sarili mo. Bigyan mo lahat sa Lord. Kaya ka nahihirapan pa rin pumusan kasi may pinitira ka pa rin. Pilit pa rin ikaw ang nagmamanage na dapat ipagkatiwala din natin sa Panginoon para matutunan mo mag-manage. Tutuwag ka ng Lord eh. Paano i-handle yan? Okay? Kaya enough na sa sarili natin. It's time na susunod mo sa Word yan. Okay? So you know, una, that God is the owner and tayo po ay stewards. Pangalawa, law number 2, God gives according to ability. Matthew, yan. So makita po natin sa verse na ito, di ba? Binigyan niya sila ng 1,000, 2,000, 1,000, ginto based sa kakayanan nila. Based sa kakayanan nila. Kaya kung binigyan ka ng ministry, binigyan ka ng opportunity to speak at your school, binigyan ka ng opportunity sa business, sa work, pinanood ka lahat. Kung anumang posisyon mo ngayon, pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, yan yung makakaya mo i-manage. Kaya, praise God, kung yung mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Lord, dadagdagan niya. Diba? Ibig sabihin, nagiging katiwala ka pa doon makita yung sarili mo lumalalo ka. Kasi the more responsibility, the more din na kailangan mo maging accountable. At the more ka nagiging accountable, the more ka rin lumalago. Kaya yan. So, makita natin, pinagkatiwalaan sila ayon sa abilidad na meron sila. So, next, Romans 12 verse 6. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. So, it means, kapag binigyan ka ng Lord, ang ability to speak the Word of God, or to relay the message of the Lord through prophesying, yan po ay papahayag natin based on our faith. Pero kung gusto mo mag-grow yung gift mo, tumaas din ang level ng pananampalataya mo. Kaya palaguin mo yung faith mo, palaguin mo yung pagtitiwala mo, pananalig mo sa Lord, para lumagot yung kaloob na binigay niya sa buhay mo. Alam mo ba, dati, nung nag-start ako sa church, hindi ko pa naranasan yung speaking tongues. Hindi ko pa naranasan yung prophecy. Anong nila yan? Nag-desire ako. Sabi ko, Lord, anong feeling na nagre-release ka ng word ng prophecy? Hindi ko talaga, syempre, pag hindi mo pa naranasan, hindi ko talaga maintindihan. Pero na-amaze ako kasi grabe. Yung parang nagsasalita, pero hindi siya nagsasalita kundi ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko yung maging daluyan. And then I prayed, sabi ko, nag-declare ako, hindi ko makalimutan. Prayer meeting yun, kasama pa yung mga one preferred primaries dun sa may Balbar. Bago kami pumunta, nag-declare ako sa bahay. Sabi ko, Lord, sa prayer meeting na to, dito ko talagang mararanasan
And then other part, dun naman sa part kung saan, ginamit ako ng Lord. May part na nagpupush na sa akin, mas na huwag akong matakot, huwag akong magduda. Kasi, alam mo yung feeling na mag-i-speak ka talaga, may mag-release sa iyo. Di ba? Ganun ko na parang may salita na namumuo, hindi mo iniisip, pero makakasok sa release. Di ba? Doon. Sabi ko kung sige na, i-release ko na ito. Natatakot kasi ako kung ako may gawa ko lang. Alam ko hindi yung takot nyo, hindi kayo mga magamit, di ba? Isip ko baka ako lang to. Pero ang lakas ng push ako ng spirit. Nagpupost ko sa kami mga trainer. First time yun, na ginamit ako ng word, pero putol pa. Kasi hindi ko first time yun, natatakot ako. Pero alam niyo ba, first time ko na ginamit ako ng word na speak sa church, siguro mga July yun, July 2022, I think 2021. Kasi July yun, nag-lead ng worship, tapos ang puspusan na, hindi alam kasi alala na sa atin Sheena. Yung ibang music na Sheena. Pero yung time na yun, ang namis ako, kasi nag-a-ask din ako sa reading my mind ng sign, na Lord, kung ako lang to, wag na lang. Pero kung ikaw to, ayaw rin pigilan. And then, yung time na yun, nung sa parents sa akin, dami puspusan. May tumama sa akin dito, sobrang init. Sobrang init na parang alam mo, binato ka ng snowball, pero apoy. Sobrang init na nakakakiliti, na dumalawin sa katawan ko. And then, na nagsasabi in my mind, buksan mo yung bibig mo, magsasalita ako. Huwag kang magtula. Yun na lang. Sabi ko, bago, yun, nagdudulta ka pa eh. Pero nang tayo na yun, bigla may salita sa pastor. Wala na nag-hina na yung mga spirit. Parang katapos na ba? Tapos sasabi ni pastor, listen to the voice of the Spirit. Pero ako nga, nagbabati ako within me sa Lord. Pero nang time na yun, akala ko magpo-closing prayer na sa pastor. Kasi tapos na eh. Tapos bigla nasabi si pastor, listen to the voice of the Spirit. Sinabi na sa pulpit, nang time na yun, magpo-closing prayer na sana siya, pero nausap ang word sa akin. Nagsabi ng word, magsasalita pa ako. Ay instead na i-end niya, nagsabi siya, listen to the voice of the Spirit. Habang that moment, kinakausap nila ako ng word, nabuksan mo yung bibig mo. Alam niyo kung bakit nirelease yun? Ang laki ng boses ng words sa Insta, yung conviction na yung push akin. Nagsasalita ako, buksan mo yung bibig mo, pag release. Alam mo, paano pinagalitan na talaga ako dito? Kasi ang kulit ko nga, nag-aas ako sa word na gamitin niya ako paano. Pero alam mo, pinapigilan mo, kaya nang time na yun, nirelease ko. Amazing. Praise the Lord. Kasi yung first time nila tuloy, grabe yung word, parang nandun na, may nag-atin kayo na nag-amay sa mga yung yung prophecy. Like, makita mo malinaw talaga niya, pero first time ko. At ang kailangan ko lang, fully trust of God. At yun yung confirmation na nasimula nun. Natulad ako sa aking mga word, ikaw ang talagang kasi. Kasimula na sa aking word mo kapagahan. Yeah. Be hindi mo kailangan na hintayin kailangan ikaw mismo. Kung daluyan ka, mapadali ka. Okay? Kaya yun. And then, kung tayo na speaking tongues naman, hindi ko makakalimutan yung topic ni Pastor about speaking tongues. Ang ginawa ko doon sa bahay, 1 hour, nag-prayer in tongues ako. Sabi ko, Lord, parang gusto ko talaga, kasi in my mind, may nagsasabi na mahigit pang kayang gawin. Mahigit pang kayang gawin. In my mind, yung gifts na meron ka, maglalago ka yan. Mahigit pa dyan. Kung ano yung nakikita mo common, mahigit pa dyan. Kaya yun yung tumatatak sa isip ko lagi. Kaya nung time na nag-pray ako sa Lord, mag-speaking tongues ako. What are yun? Speaking tongues na napapansin ko, yung bibig ko, iba-ibang lingwahe na lumalabas sa sobrang malit ng paligid, ang init ng katawin. Isa na ako sa kwarto na. Kahit sabi ko nung una na nag-i-start ko, parang walang nangyayari. Kasi parang prayer tongues. Pero sabi ko, hindi pwede, kailangan 1 hour. Kasi sabi ni Pastor, subukan mo kahit isang oras mag-speaking tongues na. Then nag-start na nag-pray. At alam niyo ba, nung nangyari na-achieve ko yun, yung ano yun, doon na nag-start na every pagtitin ko, nagulat ako, na-amaze ako sa word, kasi parang alam mo yung nag-gets mo na, parang biglang lumabas sa yung potential to speak in tongues. Diba? Yun nandun talaga na hindi siya basta lang makashika na ba, hindi na-amaze kasi parang iba-ibang dumadali within the languages. At yung confident ka na speak out yun, na parang may nagbago sa gift mo, may nag-enhance sa gift mo. So doon mo nakita na kailangan ka isip ng Lord, makinig ka sa boses ng Spirit, lalo yung pinagkatiwala ng Spirit. Yun yung spiritual gifts pa, ano ba yung ibang bagay, like kaluluwa, diba? Like ministry mo, ano yung may
papalagin niya ng Lord. Kung sinisik mo ang Lord. Diba? Kaya lang doon, you have the ability, pero mability na yan, pwede pa pong lumago. Okay? Next. And Luke chapter 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. So, kaya naman, kung maliit pa lang ang gift na meron ka, or pinagkatiwala sa'yo, palagutin mo yan. Lalawin pa yan. That ang mindset mo rin, Lord, kung ano yung naranasan ko ngayon, naranasan ko nakaraan, may higit ka pa kaya mo rin. Namin ganon. Kaya na-exciting pag nagpupuspusan, ewan ko ba tumatakbo sa isip niyo pag nagpupuspusan. Kasi dapat na nagpupuspusan, talagang focus ka, yung kinakapusan mo talaga yung Lord. Yan naman yung parang may desire ka talaga na mas grabe ko yung apoy ng Lord sa buhay mo. Hindi pa wala lang. Pamilyar na kasi ako. Yun pa rin. Diba? Walang bago. Kung paano ka magpadaloy sa Lord sa Tipas, ganun pa rin. Walang bago. Kung paano ka gamitin ng Lord mag-prophecy, ganun pa rin. Hindi pa rin talagang malinaw yung mensahe. Kasi nga, nag-practice din po yan. Yung mensahe na magsalita. Okay? Magalang. Parang hindi po yung words. Dapat mag-seek ka rin sa Lord paano mo gamitin with clarity. Dahil kaya mong banggitin ng malinaw ang salita. Pero minsan, syempre sobrang din, alam mo, nawa ko minsan hirap din. Pero yun na, kailangan mong palaginin yung gifts ng Lord sa'yo para magawa mo siyang i-handle. Kasi sabi din ng Lord sa akin, ang gifts na i-handle mo yan, anak, na parang alam na alam mo kung paano yan gagamitin. Yung parang kabisado mo yung gift mo. Diba? Parang nandun yung the way. Kaya nandun talaga, nai-enhance mo yan, okay? So you are not judged by how much you have, but by how faithful you are with what you have. Hindi ka naman titingnan yung judge, or hindi ka titingnan ng tao based sa dami o sa galing mo na meron ka, kundi sa harapan ng Lord, ang pinakamahalaga, gaano ka faithful sa bagay na meron ka. Kasi alam mo, marami na mabulit ngayon. Mama, kahit ako sa sarili ko, pwede ako maging mabulit na Kristyano. Na meron ako nito, pinagkatiwalaan ako nito, may ganyan ako. Pero ang tanong, meron ganyan, pero how faithful ka sa bagay na yan? Baka meron ka lang, pero hindi ka nagamit. Baka meron ka lang, kaya na, pero hindi mo pinapagamit. Diba? Kaya doon, hindi yan sa kung meron ka, kundi pagamit mo sa word, kundi faithful ka, okay? God does not expect the same results from everyone. Hindi ang word to compare. Hindi na expect na kung si brother, dapat ganun din si sister, kung ano resulta kay brother, ganun din dapat resulta kay sister. Hindi po ganun. Kundi, nalaman natin na i-expect ang Lord, hindi ng the same result, hindi ng the same faithfulness. Isa lang tayo ng Diyos, oo. Pero magkakaiba tayo gawin ng pagsunod. Pero dapat pareho tayo ng pananampalataya sa Word. Diba? Kaya dapat nandun lahat, lumalagot talaga, faithful. Ayan. Kasi yung comparison, alam mo yung tinitingnan mo yung kapwa ng Kristyano, titingnan mo yung resulta sa buhay niya, kakatingin mo sa na-build ng iba, wala kang na-build sa sarili mo. Yun yung katotohanan. Kakatingin natin sa achievement ng iba, wala ka nang ginagawa, kaya wala na-achieve. Kaya napakahalaga this year, mag-focus ka. Be grateful kay brothers and sisters, they are growing. Diba? Nandun pa rin dapat community and love sa atin. Pero ang matter kasi dito, huwag ka lang tumingin sa achievement ng iba or sila lumalago na, tingnan mo yung sarili mo. Baka makawa ka na kasi wala kang ginagawa. Baka nandun tayo sa point na natutuwa ka, lumalago sila, pero natutuwa ba ang Lord sa'yo? Lumalago ka ba? Diba? So nandun doon, napakahalaga, self-reflection. Tingnan mo yung sarili mo. Okay, huwag may compare sa sarili mo sa iba. So next, law number 3, freedom with responsibility. Ayan. Proceed. Matthew chapter 25 verses 16 to 18. Kumilang sagad ang tumanggap ng 5,000 sa labing ginto at pinangalakan iyon. Kumita siya ng 5,000 sa labing ginto, ganyan din naman ang tumanggap ng 2,000 sa labing ginto, ay kumita pa ng 2,000 sa labing ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 sa labing ginto ay bumukay sa lupa at hinago ang sa labing ginto
Espiritu ng kanyang Panginoon. So, tandaan po natin, hindi lang Lord nililimitahan yung kakayanan mo to explore. Alam mo, tulad ng sinabi ni Pastor Nels at sinasabi ni Pastor Vince, do what is wise. Na kahit wala sila, kahit hindi nila sabihin sa'yo yung pinaka-guidelines, you have the Holy Spirit. You have the power to pray. So do what is wise. Ask wisdom sa Lord and do it. Kapag nagbigay sa'yo ang Lord ng kaparaanan at karunugan, gawin mo. Amen. Dahil hindi ka ng pastor o nandito mo lilimitahan kung paano mo i-handle ng responsibility. Malaya ka to explore. Malaya ka maging creative. Diba? Malaya ka dyan. Hindi yung lilimitahan ka na, okay, dapat business mo ganito ha? Dapat yung ano mo ganito, yung pera mo, dapat ganito yung gagawin mo ha? Dapat sa ministry, ganito, yung pwede ganito. Yung parang lahat ng galaw mo, nakalimit, hindi po. May kalayaan ka para i-handle yung responsibility mo. Because yung freedom na ibinigay sa'yo, yan yung freedom to grow. Kaya kung sila, makita po dyan, binigyan sila ng Panginoon, na kanya-kanya sila dito, umalis yung Lord. Umalis siya, hinayaan niya sila. Kita niyo ba? Hindi yung bawat galaw nila, nakatingin siya. Kundi hinayaan niya sila to explore. Hinayaan ka para makita kung nakaka-creative. Hindi hinayaan ka para walang bumantay sa'yo pag ako may gusto mo. Hindi po. Dapat ang tingin mo, binigyan ako ng freedom, binigyan ako ng responsibility para makita yung creativity ko. Para makita kung paano. Kasi may ganyan tayong style. Napansin niyo ba yun? May ganyan tayong galing, style, paano mo i-apply yan, paano mo gawin yan. May ganyan ka. Hindi mo, sabi nga, yung bagay na kaya mo, hindi kaya gawin ng iba. Yung bagay na kaya mo, hindi mo kaya gawin. So may ganyan tayong creativity sa kalayaan pinigay sa atin ng Lord para i-handle yung responsibility natin. Okay? Yan. So Galatians chapter 5, verse 13. Yan. Sabi dyan, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. You have freedom, pero huwag naman yung freedom to the point na ikapapahamak natin, di ba? Kundi dahil maglingkod ka sa Lord with love. Amen. Freedom with responsibility, with love. Na gawin mo lahat ng yan may pag-ibig at passion. Yan ang katanangin ko na. Diba? With passion. Kaya ito dapat you enjoy. Na-enjoy na ba yung responsibility nyo? O mabigat? O mabigatan siya sa inyo? Burden siya. Diba? Dapat, tingnan nyo yung responsibility na binigay ng Lord sa buhay nyo. Na hindi ka bigatan. Kundi ma-enjoy mo siya. Okay? Kasi pasalamat ka. Meron kang asawa at anak, may pamilya ka. Yung iba wala, naghahangad ng anak, pero hindi walang anak. Pasalamat ka, may pera ka. Yung iba walang pera, naghahangad ng pera. Pasalamat ka, part ka ng ministry. Yung iba naghahangad ng maging part sila ng ministry na yan, tapos papawalaan mo. Kaya, pasalamat, alam mo yung grateful ka, hindi yung burden yung tingin mo dyan, kundi dapat yung i-enjoy mo yan. I-enjoy mo yung pagiging, yung responsibility na meron ka, enjoy mo yan. Kaya alam naman na wala ng gana mag-serve kasi hindi mo i-enjoy yung maglingkod. Hindi mo nakikita yung kagalakan sa pagsunod. Hindi mo nakikita yung kagalakan sa paggawa. Pero kung na-enjoy mo mag-edit, na-enjoy mo gusto-gusto mo ginagawa mo, hindi mo mawalan ka ng gana. Hindi. Hindi magkakaroon pa ng desire na dapat i-improve ko to. Dapat sunod ka naman. Kasi na-excite ka pa, kinikilig-kilig ka pa. Ganun dapat kung gumagawa ka sa Lord. Hindi yung mukha mo mabigat. Parang kasi bigat naman ng hinahandle mo. Even sa kaluluwa, i-enjoy mo mag-handle ng mga tao. Alam ko hindi madali, lalo mag-usapang handle ng mga tao kasi buhay yan. I-shape yan ng Lord. Pero yun nga, dapat i-enjoy, hindi burden sa'yo. Okay ba? Naniwanag ba? Okay. So yan. Next, Romans chapter 14, verse 12. Kaya bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. O, lahat tayo na, magbibigay sulit sa Panginoon.
Ibig sabihin, lahat ng ginawa mo dito, ipipresent mo yan kay Lord balang araw. I-grade yan ni Lord, hindi na teacher mo. Kaya dapat si Lord yung pinaka-inaabang-abangan mo, na ma-perfect mo lahat yung ginawa ng pinakatiwala niya sa'yo, hindi yung perfect yung exam mo. Pero bagsak ka sa gawain ng Diyos. Hindi pwedeng ganon. Excellent ka sa work mo, ayaw mo magkamali, ayaw mo mag-absent, pero pagdating sa Lord, bagsak ka. Hindi ganon. Kaya mo ka ba magsusulit? Pagdating ng takdang panahon, sa boss mo, ka-teacher mo na yan? Hindi. Kaya dapat, kailan ka din. Sa kanya ka magbibigay sulit. Okay? You will present lahat ng ginawa mo dito sa lupa sa harapan ng Diyos. Kung ililinya ka, kaya kung ililinya ka, saan ka dyan? Naging responsible ka ba dito? Sa area na ito, responsible ka ba? Anong area ng buhay mo? Tapos pag na-realize ka rin, diba? Parang nagtatapunin niya dito. Hindi ko deserve to. Bakit? Kasi hindi ka ang palaman. Tingnan mo ako. Alam mo yung feeling na, okay, this area of your life. Responsible ka ba? Yung parang tingnan mo sa linya mo, kung dapat ka. Tapos ma-realize mo, wala. Hindi ka dapat sa lahat ng linya. Diba? Nandun kaya, this year, kailangan mo yung reflect sa sarili mo. Na kailangan mo responsible in all lines and areas of your life. Amen mo ba? Amen. Okay. So, grace gives freedom, but freedom does not remove accountability. So, pag sinabi natin accountability, pananagutan. May pananagutan ka sa harap ng Lord. Pag sinabi responsibility, may pananagutan. Kaya dapat, in your family, accountable ka. In your ministry, accountable ka. Diba? In your money, accountable ka. Sa lahat ng areas spiritual, sa mga people, accountable ka. Kasi pag sinabi accountable, may pananagutan ka. Kaya kung hindi mo ayos yung responsibilidad mo, may pananagutan ka. Okay? Kaya, nalaman natin na dapat, yes, malaya ka, pero it doesn't mean wala kang pananagutan. May pananagutan ka kahit may kalayahan ka. Okay? Kaya huwag mong, sabihin ko na sa verse kanina, huwag mo namang gamitin yung kalayaan na para gusto mo yung hilig ng laman mo. Huwag ganun. Kasi meron kang pananagutan sa Lord. Kaya nga, di ba, nandoon na ang kailangan natin disiplina sa sarili na. Kailangan natin ng disiplina para magmabuo yung pananagutan mo. Kasi kung wala kang disiplina, madidistract ka. Amen. Madidistract ka na, sigway ka na naman sa buhay ng Christian, walang mangyayari. Malaki ang pananagutan mo talaga sa Lord, okay? Kaya yan. Kaya God did not micromanage, pag sinabi micromanage, control every part, gaano man kaliit yan o kalaki. Okay? So, hindi ng Lord tayo pinokontrol as a servant niya kung hindi nagkatiwalaan po tayo. Tulad yan, makikita niyo sa verse na, di ba, sa verse na binigyan niya sila ng mga gintong salapin after nung umalis siya. Kasi gusto ng Lord pagkatiwalaan ka. Kasi ang hirap naman kapag pumikilos ka na may nakakita. Ang hirap din na nag-perform ka dahil nasa harap mo si pastor o si leader mo. Kaya dun sa, sa responsibility na yan, maging accountable ka at build yung integrity mo. It means, binigyan tayo ng word ng kalayaan para magkatiwalaan. Kung susubukin mo isang tao sa loob ng bahay, maglapag ka ng pera, alam mo naman, syempre hindi niya yung kukunin pag nandiyan ka. Titingnan mo, makikita mo ugali ng isang tao kung kunin niya ba yung pera na nandiyan, hindi. Doon mo bibigay kung katiwala ka ba talaga o magnanakaw ka. Kaya yun na reality, masusuko ka isang tao sa bagay na nakikita niya. So ngayon, syempre, ang Lord aalis. Hindi mo nakikita yung Lord eh. Pero meron siyang iniwan. Ngayon, tinitigan niya yung iniwan or iyahatid mo yung iniwan niya sa'yo. Ipinagkatiwala sa iyo. Mahirap naman syempre kung may pera dyan. Tapos nangyari, sinabi, o sige, gamitin mo muna yan. Okay, pwede mo kunin pera. Pero kung wala akong hindi yan sa'yo, hindi pinagkatiwala, huwag galawin. Diba? So, ganun din sa harapan ng Lord. Alam mo siya, hindi ko naman talagang galawin yan kung nandiyan ko, nakita ko. Kung makita mo, kinuha ko eh. Pero kung wala ako, doon nakita ko, trusted ka. Ganun din sa Lord. Diyan mo makikita mo trusted ka kapag wala yung mga tao sa paligid mo. Diyan mo kaya, wala si pastor na yan. Tayo lang. Ang tanong, trusted ba tayo? This year, nandiyan man o wala si pastor, kahit si leader mo, ang tanong, trusted ka ba? Magiging trusted ka ba? Okay, so yun yung mahalaga, okay? Yan, kaya taga natin, trust
trust always comes with responsibility. And the more responsibility, the more accountability. Okay, next, law number 4, every steward will give an account. So Matthew chapter 25, verse 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila yung pinagulay. So yun na nga, syempre, you will give an account sa harapan ng Diyos. And di ba, may pananagutan tayo. Syempre, titignan mo rin yung lahat. Eh anak, may pananagutan mo ba ito? Naging responsible ko ba dito? Nagawa mo ba yung pinapagawa ko sa iyo? At syempre, sabi nga, magsusulit tayo sa harapan ng Lord. Lahat tayo as a steward, lahat tayo sa Lord. Yung pinagkatiwala ko ba sa iyo, yung iniwan ko ba sa buhay mo? Naingatan mo o binasak mo? Yung calling mo, iningatan mo, binasak mo. Testimony mo, iningatan mo, sinira mo. So yun, pinagkatiwala natin rin. Someday, lahat natin lahat sa Panginoon. Okay? Hebrews chapter 9, verse 37. Itinanda sa mga tao na minsan lang mamamatay at pagkatapos ay ang buko. Minsan ka na lang ang mabubuhay, minsan ka lang hindi mamamatay, hindi mo pa sinulit na mabubuhay ka. Kaya after that, naharap na tayo sa Lord. Ang tanong, ready ka bang humarap sa Lord? This year, di mo alam ang buhay. Diba? Nandito na Lord, at any moment, pwede na akong humarap sa iyo. Ang tanong, handa ba ako? Hinahanda ko din sa iyo. Kung ako sa iyo, hinahanda na natin sa sarili natin. Kaya may pala natin sa tayo. Hindi pwede yung kayo yung hinahanda ng Lord. Kasi ngayon naranasan mo na, kumpleto na binigay sa iyo, Lord, lahat ka na the Word, Jesus, and the Holy Spirit, kumpleto na yan, malaya ka na humilos. Nandito dapat kayo, hinihanda mo na yung sarili mo. Hanggang marap ka sa Panginoon. Maliwanag mo ba? Hindi mo parang doon mo marirealize pag huli na ang lahat. The Lord, hindi pala ako deserving. Hindi ako deserving. Ay, mag-ungaw-ungaw ka sa alam ng Lord sa bihala. Ang dami mo sinayang kalapas. Ang dami mo pinadala sa iyong tao. Ang dami mo ginamit ng tao para palalahanin ka. Ang purpose mo. Ang dami mo pinagatiwala ko sa iyo. Pero, sinayang. Tapos ngayon, huli na ang lahat. Doon ka makakalimutan. So, kaya kung tayo na late ka na makarealize, ngayon pa lang makarealize na. Namba. Okay? Next. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Okay. So, dala natin, delayed accountability is not cancelled accountability. So, yun na nga. Di ba? Nandito doon, na kahit kung hindi ka man naging, kung hindi mo na panagutan ngayon, or kahapon, may pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, it doesn't mean hindi mo na panagutan yan. So, kung hindi ka man responsible before at ngayon, maging responsible ka na simula ngayon, magpapagbukas ang paalam. So, it means, alam niyo ba, umalis ka naman sa Lord, pero lahat ng iniwan mo babalikan mo. Amen. Matitay ka lahat. Amen. Responsibility mo parang tinakasan. Pag bumalik ka, haharapin mo yan. Para saan na yan? Alam-alam ka, tatay ka, tapos sinagawa may responsibility mo lang tatay, pag bumalik ka, kailangan mo pa rin bumawi. Kaya kasi ba? Kaya it means, na bakit umalis ka ba para pag bumalik ka, bumawi ka? Bakit kaya hindi ka na bumawi? Bumawi ka na sa Lord. Nag-delay. Yung dapat mo panagutan, pinanagutan mo na. Kaya kung pumintayin, na tumagal ang panahon, matapos ang taong itong 2026, na walang nangyayari. Kailangan natin panagutan, yung dapat natin panagutan sa harapan ng Diyos. Huwag mo nang i-delay ang dahil ng Diyos sa buhay mo. Dahil kahit i-delay mo pa yan, kahit i-joy yung buhay mo sa labas sa Christian life mo, tandaan mo, hindi mawawala ang pananagutan. Amen. It means, it will come. Amen ba? Tinang maghuhukom, sisingilin ka ng Diyos. Yun. Di ba gano'n? Kaya, sabi ko, bakit mo natakasan? Bakit mo natakbuhan? Bakit ka aalis? Nagsasayang ka lang ng oras. Amen. Bakit ka magpapahina-hina kung kaya mo na lumakad? Diba? Bakit ka nag-iinarti kung kaya mo na manigiyan? Huwag mo hintayin masayang yung oras. Kailangan may gawin ka. Okay? Amen. Ayan. Kasi ito natin, meron tayong accountability. So it doesn't mean na hindi mo pinanagutan eh, wala kang pinanagutan. Kaya, simulan mo na, bumalik ka sa Lord, kayaan mo lahat, maging mapagkakawalaan ka rin. Okay? Kaya God's silence does not mean God's absence. Ang ibig sabihin, tahimik ang Diyos sa buhay mo.
ay wala na ang Diyos. Tingnan ka na niya, hinihintay ka na kailan ka magkilos. Kaya sa mga oras na parang, alam nyo, lahat ng tayo, kahit ako na-experience ko yan. Yung hindi ka na magkilos, tinitirate mo yung mga dapat mong gawin. Pinipili mo yung sarili mo, yung gusto mo, yung laman mo, lahat yan. Pero, hindi ibig sabihin na tahimik ang Diyos, na wala siyang ginagawa, ay wala siya. Nandiyan siya. Hinihintay niya, makarealize ka sa sitwasyon mo at bumalik ka sa Kanya. Magpagamit ka at naisip mo na, Lord, kung maglilingkod na lang din ako, bigay todo na. Dapat dumating ka sa point na yun. Kasi alam mo, pag hindi pa ganun yung isip mo, hindi pa ganun yung takbo ng utak mo, hindi pa talaga lubos. Pero dapat dumating ka sa point na wala ka na ibang iniisip. Yung sabi nga, yung for me to live, di ba? Is to glorify Jesus, to serve Jesus. Yung mga lang ibang iniisip ko, di magawa mo yung mission mo habang nabubuhay ka. Yung mission mo sa harapan ng Diyos. Okay? Kasi tandaan niyo ha, brothers and sisters, kahit anong gawin mo, matidelay lang, matidelay, ang mga bagay na pinagkatiwala sa inyo, kung papayagan mo yung sarili mo, wala kang pagkilos. Walang magbabago. Hindi mo matatakasan yung responsibility mo sa harapan ng Diyos. Kaya, alam mo, nag-enjoy ka sa mundo. Alam mo, natakasan mo na yung mga nainom mo. Hindi. Pakakalikan mo yan at dadaan ka ulit sa proseso. Kaya this 2026, you have to stand sa harapan ng master natin. Kailangan maging talagang servant ka, steward ka sa harapan ng Diyos. Because one day, every steward will stand before the master. At yun ay si Jesus. Kaya dapat na doon ka dapat talaga tumingin ka sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Pero naniniwala ka. Kaysa sa mga bagay na nakikita mo na, kaya hindi ka na naniniwala. It doesn't mean, hindi nyo nakikita ang word ngayon, wala kang ginagawa. Tingnan, tanongin mo sa sarili mo, Lord, what if nandito ka ngayon? What if ikaw yung maharap namin? What if buhay ka, nagkatawang lupa ka ngayon? Ganto ba yung ako? Hindi ba ako kikilos? Totoo nga lang ba ako, Lord? Papahina-hina ako? Hindi. Siguro doon ka mag-iisip sa katotohanan pag nasa harap mo na si Lord, bigla kang maglilingkod. Bigla kang mapapakilos. Yan kasi tayo, sanay ka sa mga bagay na nakikita mo, pero hindi sa nakikita. Kaya isipin mo, habang wala siya, tulad naman sa parable na to, umalis ang Lord, bumalik siya. Dapat, pero ang ginagawa. Hindi rin kayo nasa harap mo na siya, bago ka may gawin. Okay, tingnan mo na kaharap kita, Lord, kahit hindi ka na nakikita, nandito ka, dapat may ginagawa ako. So, ganun na. Yeah. Law number 5, God expects fruit, not excuses. Verse 27, bakit hindi mo na lang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit pa paano'y, yes. Ayan. Natakot po ako, kahit binaon ko sa lupa ang ilang salapi dito. Kaya doon ako ang ilang salapi. So, nag-expect ang Lord, kung ano man binigay niya sa buhay mo, ano gawin mo? Okay? So, kapag pinagkatiwalaan ka, dapat kailangan tatanginin mo. Alam mo ba, grabe yung conviction ko, alam ko bakit din sa inyo. Kahit ka ba anak? Kasi na sila pa rin. Yan pa rin, walang ganda, walang bago. Ako sa lang pang mag-isa, wala nang ginagawa. Yung may mga handin na, napipressure sila na yan lang. Diba? So, dapat tayong lahat kumikilos para mag-bring ng mga kaluwa sa harapan ng Diyos. Kasi kahit naman siguro, diba, business ko, walang paglaro. Lahat, school mo, walang nangyayari. Kasi school mo, identity mo, sila ka. Kristyano, kopyador. Kristyano. Grabe yung pumili. Diba? Ganyan ka gusto mo? Kilala ka ng mga tao sa school mo na imbis na parang pastor o sabing ano ka talaga servant ng Lord, pero kilala kang tiga-school, parang wala kang pinakita sa video, nagmumura ka. Ano pa? Sumasama ka sa mga, nakikiayaw ka sa mga kalukuhan ng mundo. So kaya nga, God expects fruit. Sa lahat ng pinagkatiwala sa akin, hindi excuses ang hinihingi ng Diyos sa'yo, hindi rason mo, kundi bunga ng pinagkatiwala niya sa'yo. Ayan. John 15 verse 8. Napaparamalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga. At sa gayon, kayo'y magiging mga anak.
Gusto na, Lord, masagana tayo. Nagbubunga kasi doon na mag-glorify ang Diyos. Kaya kung gusto mo mag-glorify si Lord sa buhay mo, dapat lumago ka, magbunga ka ng masagana. Ang tanong, tingnan mo, masagana ba yan? Tingnan mo yung area. Masagana ba ito, Lord? Masagana ba ito? Masagana ba ito? Best na ba ito, Lord? Di ba? Paano tayo tuturing na alagad ng Lord kung hindi tayo nagbubunga? Kasi ang lahat ng konektado sa Kanya, nagbubunga. Okay, Matthew chapter 7, verse 17. Mabuti ang bunga ng mabuting puno. Subalit masama ang bunga ng masamang puno. Anong klaseng puno ka? Tingnan mo yung sarili mo. Hindi mo ang puno sa katubatan. Binibilang mo at inaalam mo kung anong uri yan. Kundi tingnan mo yung sarili mo. Anong klaseng puno ako sa harapan ng Diyos? Mabuti ba o masama? Kasi, dapat ikaw yung klase ng puno na nagbubunga, hindi yung klase ng puno na walang bunga. Kaya nandun na, yan yung mga dapat umilangin sa harapan ng Diyos. Kaya rooted ka kay Jesus. Okay? Okay, God rewards fruitfulness, not excuses. God rewards faithfulness, not fear. Kaya kung takot ka, tulad mo kanina, takot siya. Kaya binaon niya, takot siyang mag-take ng risk, takot siyang mag-let go, takot siyang surrender. Alam mo kasi, bago mo makamay yung bungami, yung mga bagay na kailangan mo gawin mo na sa buhay mo. Okay? May kailangan ka talagang isuko. Kaya kung gusto mo ma-achieve, magkaroon ng growth, yung pinagkatiwala sa iyo ng Lord in all part of your business, may kailangan kang i-let go. May kailangan kang i-face yung fear mo. Di ba? Kailangan mo harapin yung takot mo. Takot ka magpagamit. Diba? Takot ka. Nasabihin ng tao sa iyo. Takot ka na mawala yung tiwala mo sa iyo. Takot ka sa pamilya mo. Takot ka sa anak mo. Takot ka sa... Ano yun? Dami mo kinakatakutan. Hindi ka mo kausap-usap. Takot ka mawala siya sa buhay mo. Pero hindi nyo alam na may magandang inihanda ang Lord. Masyado mo lang kinakapitan yung meron ka ngayon. Kaya nga, huwag mong ikulong yung sarili mo sa bagay na yan. You have to let go. You have to choose na palayain yung sarili mo kasi greater and greatest na opportunity yan nag-aantay sa iyo kapag meron kang sinubo. Kaya napakahalaga na mangibabaw ang pananampalataya kaysa sa takot. Faith not fear. Okay? Yun o, kailangan mo gawin para receive mo talaga yung bunga. Nag-expect ka ng bunga, nag-expect din naman yung bunga sa iyo. Pero yun na, para matanggap mo yung bunga na to, kailangan mo i-face yung takot mo. Okay? Kaya fear, ang ginagamit takot sa atin, it bears gifts. Kaya hindi ka nagagamit. Kaya yan, yung regalo na to sa buhay mong maloob na hindi ka magamit, hindi ka maging daluyan. Kasi marami kang takot. Hindi ka magamit ng word sa malawakang ministry kasi may takot ka. Ang dami mo iniisip, ang dami mo inililigon mo yung mga nasa likuran mo. Alam mo yun? Kaya sinabi ni Jesus na tayo tinawag yung mga apostol na, kaya hayaan mo palay magiging sa patay. Hayaan mo. Yung pamilya, sunod, di ba yung sa otas na pinasunod na, sinunod niya na kaya niya, parang na siyang balikan. Alam mo, takot. Kasi alam mo, isa lang talaga sa takot ka kasi may sarili. Takot ka masuko mo. Kung i-face mo, i-confirm mo yung takot na yan, hindi mo makikita yung nagilis na kami ng Diyos. Okay? And faith multiplies them. Kaya kung gusto mo rin lumago yan, kailangan mo pananampalataya. Okay? Kaya kung gusto mo naman mo, kumilos ka. Kapag matagal ka nang di kumikilos, maranasan mong mamanhid talaga. At kapag namamanhid ka, syempre hirap gumalaw. Naintindihan ko yun, guys. Ang tagal ko rin kaya na na-stuck, alam mo sa sarili kong stuck ako. Ang hirap pa kahit alam mo kung anong dapat mong gawin. Ang hirap kumusap. Ang hirap kumakbang. Kasi in reality, kapag matagal na hindi kumilos, stuck ka dyan, sa sitwasyon mo na yan, mamamanhid ka. At kapag manhid, sobrang galawin, kung nagreklamo ka kasi masakit. Kasi di ba, di ba? Pag namanhid, di ba? So, ganun din sa buhay mo sa Christian. Pero you have to endure that pain. Kailangan mo ipilit galawin kasi hindi mo gagalawin yan, magiging statwa ka na lang. Kaya ang kailangan, i-push mo yung sarili mong lumago na hindi magbabago ang sitwasyon mo kung hindi mo ikikilos yung sarili mo. Amen. Kaya, this year, God expects fruit sa buhay natin. Kaya huwag na po excuses mo ang uliinan. Naliwanag mo ba? Law number 6,
faithful stewards are rewarded. Next. Proceed. Verse. Yan. Lumapit na ako tumanggap ng 5,000 salapit dito at sinabi, Panginoon, ito po 5,000 salapit dito, iniiwan ninyo sa akin. Ito naman po 5,000 salapit dito na tinubo ito. Sinabi sa kanyang Panginoon, magaling, dapat mabuti ko. Halika, samahan mo sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kita ng pamamahala na malaking halaga. Okay, next verse, Colossians chapter 3, verses 23 to 24. Ayan. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Maliwanag ba? Amen. Ano man ang iyong gagawin at ipapagawa ng Lord sa buhay mo, gawin mo yan para sa Diyos. Dahil kung ginagawa mo yan para sa Diyos at may pag-ibig, hindi ka magre-reklamo. Hindi ka mag-murmur. Hindi ka wala kang ano, hindi ka natin sa kwenta, ang dami mo masasabi. Yung naglilipod ka na lang, pero reklamo daw ka pa, so dapat sa Lord mo gawin. Kasi hindi tayo sa tao na nilipod, hindi tayo sa Diyos. You chose to endure. Kung yun, tinitiis mo lahat kasi hindi mo ginagawa sa tao. Ginagawa mo para sa Diyos. Yes ba? Amen ba? Amen. Okay. Next. Sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingparin mo at alalahanin niyo pagkakalooban kayo ng Panginoon na gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Luke 16 verse 10, tinignan niya isa-isa ang mga taong nakapaligid at pagkatapos ay sinabi sa lalaki, iunad mo ang iyong kamay. Iunad ka ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y bumalik. Diba? So, may kita po natin ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Na kapag sumunod ka, you will be rewarded. Makakamtan mo kagalingan, kaayusan, lahat ng pangangailangan mo sa harapan ng Diyos. Kaya faithfulness sa maliit na bagay ay mag-lead sa greater trust. Kaya kung gusto mo, greater yung trust sa'yo ng Panginoon. Kasi alam niyo, pag trusted kayo ni Lord, magiging trusted kayo ng people sa paligid mo. Everything will follow. Kapag nandiyan yung trust ng Lord sa buhay mo, at katiwalaan ka sa trust na yun, imposibleng ang tao ay pilit na magtiwala sa'yo. Kaya dapat, hingin mo muna yung trust ng Lord bago yung trust ng tao. Okay? So, promotion comes after proven responsibility. Okay? Tandaan mo, you will become the blessing. At sa tandaan sa lahat ng area ng buhay natin, magiging pagpapala tayo. Yung reward na tinatawag, hindi na basta natanggap mo yung kailangan mo, kundi nagiging reward ka din sa buhay ng mga tao sa paligid. Ganun kapag stewards ka, you become the blessing. Hindi lang you receive the blessing. Okay? Kaya, dumating sa point na dahil faithful stewards tayo, ano nangyari? Promotion will comes. Sino dito gusto maranasan ng promotion ng Lord? Amen. Okay? Lahat tayo, ano ba? At sa maraming bagay, dahil ng promotion sa life mo, kapag nakikita ng Diyos na tapat ka na sa ginagawa mo. Kapag tapat ka na sa ginagawa mo, doon mo makikita na automatically sa harap mo na ang opportunity. Kaya nga, even sa church, alam mo ko nag-start ako, alam nga, nung nakakilala ko sa Lord, pinamot ako ng Lord as a primary leader, kasi sabi ko hindi lubos yung banding namin natin Sheena, kasi nga, hinanap ako agad ng Lord. So, syempre lahat ng yung bago, di ba? And after yung hinanap ko ng Lord, ang nangyari, ministry comes. Kasi andun na yung willing to obey, willing to follow, willing to mag-yes sa Panginoon, willing to maging galing. Yan ang tanong, willing ka pa rin ba ngayon? Amen. Kung paano ka naging willing mo una, willing ka pa rin ba ngayon? Kasi yun ka lang ibalik sa'yo. Pag naging willing ka ulit, everything will follow. The promotions, the opportunities. Kasi hindi naman ang Lord naghahanap ng magaling. Ang hinahanap ng Lord yung mga taong willing. Hindi natutulog ang Diyos. Naghahanap siya ng mga taong handang magpagamit sa Kanya. Kaya sa school ko, katulad na nangyari sa school ko, maraming Kristiyano, maraming born again. Pero sino ginamit ng Lord? Yung taong willing. Kaya alam mo, marami yung opportunity, even the promotions, hindi ko in-expect na magiging part ako ng mga officers, at may pa mo yung even pinagkatawaran ng Lord sa secular, pero even your secular, may kita mo pumipili sa Diyos kasi yung bagay na pinagkatiwala sa iyo sa mundo, napagkatiwalaan ka at ginamit mo yun for the glory of God. Kaya praise God, kahit sila, kahit hindi na nila kasama, may naitalit sa kanila. Even sa school, kahit sa mga teachers, kahit sa class,
well, being blessed. Kaya nandito doon, na kailangan, hindi ka na tumangga. Even sa church, dapat pagkatiwalaan ka ng Lord, hindi lang isang ministry, maging maraming ministry, kaya mo, di ba? Kung nakita naman na grabe pa kayo ng mega, praise God! Pero yun na nga, mahirap din kapag sobrang dami responsibility. Sa una, mahirap i-handle. Kasi i-handle ka pala. Pero pag dumating ka sa point na nahasak ka, kahit sabay-sabay kayo lahat, magagawa mo gawin mo. Kaya, walang rason para sumuko ka sa una. Kasi sa una, trial and error pa yan. Lagi kang makapagalitan, lagi kang ma-review. Danas ka ba yun? Mga part ng ministry, lagi kang kinukulit. Pero habang tumatagal, dahil nanatili ka, willing ka makinig at magpagamit. Willing ka makinig sa kaya ng pastor, kaya ng leader, ng heads. Alam mo yun, dahil ito sa point naman, dati hindi akong gawin ito. Dati lagi ako yung mapapagalitan. Pero dahil ito sa point, hindi ka na napapansin, hindi ka na napapagalitan. Kasi why? Hindi na nagkakamali kasi gamay mo na. Ganun mo, kaya ang rason para mo ito ang kapagalit ng pagalitan. Normal po yun. Okay? Kaya na doon, na kailangan, sabi nga, hindi lang nakaka-reward, kundi ma-reward ka rin sa mga tao sa ating. Okay? The blessings will flow. Okay? Yan. So next, last, law number 7, unfaithful stewards face consequences. Okay? Mind. Yung last part na ito, syempre, pag hindi tayo naging faithful, anong mga consequences na harapin natin? Okay? Tuloy na sinabi kanina sa Matthew, di ba, sabi ng Lord, yung hindi na pagkatiwalaan, may consequences siyang hinarap. Okay, kasi natin din ang Luke chapter 19, verses 20 to 27. Lumapit ang isa pang alipin naman na sinabi, Panginoon, narito po ang inyong pinto. Sa ito sa labi, ginamit ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo hindi sa inyo ang inaari ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin. Sa salita mo iyan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mga higpit at sinasabi upang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaari ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lamang inuposito sa bako ang aking salapi? May pinubuksan na yan bago ako dumating. At sinabi niya sa mga naroon, kunin niya sa kanya ang bintong salapi at ibigay sa may 10. Pinuha sa iyo ng alam niyo ang nilito ko? Diba? Sabi nga lang, pinuha sa iyo, yung meron ka, binigay sa meron na. So it means kasi ikaw tamad sila masipag. Yun yung reality. Binigyan ka, pero tamad ka, ay binigay sa mas masipag. Na kahit meron na silang minamanage, mamamanage ka nila kasi masipag na sila. Sila rin sa buhay natin. Kaya kapag tamad tayo sa naman ng Lord, tamad ka makawakan yung responsibility na yan, kukunin yan sa Lord, yung pagkakatiwala yan sa mas masipag. Mas pagkalitas ng Lord sa mga tao kumikilos talaga. Sa mga tao handang mag-shoulder kahit yun na mga sinushoulder. Kaya dapat dito sa part na mahiya tayo sa sarili natin sa harapan ng Diyos. Wala ka nang sinushoulder, wala ka nang biniburden. Pero biniburden mo yung sarili mo. Wala ka nang binubuhat, pero ikaw mo yung parang pagod na pagod. Na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Samantala yung mga namin ginagawa, sila pa yung, alam mo wala, alam mo hindi pagod, di ba? Pero sila yung namin pinagdaanan. Kaya dapat, right now, kailangan din po sa sarili talaga natin. Na huwag tayo bumukit sa point, hindi ang faithful tayo. Kasi pagkakawala ng word talaga yung mga faithful, okay? Proceed. Ayan. So, we have here 3 penalties of unfaithfulness. So, ano ba yung kabayaran? Diba? Ayan. Yung consequences ng pagiging unfaithful natin. Una-una, what was given was taken away. Ayan ko ba? May binigay sa'yo, ang binigay sa'yo. Yung bagay na gusto ko sa Lord ng Lord, ayaw gusto ko. Pero yung bagay na binigay sa'yo ng Lord, na yung bagay na dapat hindi gusto ko, yung may mawala sa'yo. Yung late realization na tinatawag. Okay, Matthew chapter 25, verse 38. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Tandaan mo natin, God offered His life. Para lang yung pagkakot sa akin yung bagay na yan, tapos papayag ka na mawala lang sa iyo lahat ng yan. Payag ka na mawala sa iyo yung ginawa ni Jesus sa cross, lahat ng free move niya para sa buhay mo kapalitan ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya nandito,
na yan ang consequences, maayos ang lahat. Okay? So, huwag mo hintayin dumating sa point na bumaga ka sa pader ng Diyos. Ano mo sa'yo? Huwag mo hintayin dumating ka sa point na sabihin sa'yo, hindi kita anak-anak mo sa labas. Huwag kang dumating sa point. Totoo, na yung authority mo, yung identity mo sa ating word, manakot ng kaaway mo wala sa'yo. Na sana ikaw dyan. Pero dahil naging pamaya ka, iba ko natin yung Panginoon. Huwag kang dumating sa point na masasabi mo sayang. Na nagsisisi ka, pero nasa huli na. Huwag po tayo dumating sa point na manakaw sa ating ng kaaway na. Kasi yan ang bumakapag-itanit ka na. Na sana, grabe na yung pinagkatiwala sa inyo word, magpadala na sa inyo 100,000, 100,000, pero saan na naman? Diba? Kaya sana dami mo ng 100, pero wala. Hindi sana dyan ka sa Spirit, pero tinanggal ka. Bakit? Kasi unfaithful. It doesn't mean na dyan ka, faithful ka. It doesn't mean na dyan yung presence mo, faithful ka. Okay? Kasi ang faithfulness, nakikita yan sa action natin. When the word faith, diba? Faith without work is dead. Kaya kahit nalating ka, pero wala kang ginagawa, hindi mo sabi faithful ka sa harapan ng word. Okay? Yan. Letter B, loss of position and trust. Ayan. So yan yung pangalawa. Papayag ka ba? Yung tulad sinabi natin, yung trust ng word sa'yo, ibigay sa iba. Yung position mo meron, pero sana, enjoy mo habang nililipod ka, nanakot din ang tao. Mapalitan na. Totoo yun, sabi ng Bible. Pero i-extend lang ng word ang grace mo sa buhay natin para magbigyan ka. Pero huwag mong sayangin yung extend ng grace ng word sa buhay natin para manatili ka dyan. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na makapaglingkod ka. Next! Yan, itapon ninyo sa diinan sa labas, ako lang sa bintang niya. Doon ay mananangin siya at mamangalan ang kanyang mga bibig. The next. Yan, separation and judgment. So, the same verse. And then, nabumayag na tayo dumating sa point na wala na. And sabi mo, Lord, bigyan natin chance, wala na. Bumaga ka na sa judgment ng Panginoon. Atulan ka na. Pero hindi kayo ngayon. Pero hindi tayo dumating yung point na ang judgment na nakaharap natin at hiwalay na tayo ng Lord sa mga kasunurin natin sa sila. Ayun ang nakatakot. Kung dumating tayo sa point na magkaroon ng separation sa Lord. Magkaroon ng separation na hindi mo mamamalaya. You are separated. Tapos nakikita mo, sinasama ng word lahat ng grabe maglingkod, grabe magsipag, grabe magpuri, grabe magsamba, grabe lahat. Todo bigay sa Panginoon. Tapos nandun ka sa ayun, sabi ng Lord, walang silbi. Pumayag ba tayo? Ako sa sarili ko, talagang ako pumayag ka. Hindi ako pumayag, maging walang silbi ako kasi walang silbi na yung buhay ko. Tapos harapan ng Diyos, wala rin ako silbi. Kaya pipili kong ibilong yung sarili dun sa mga grabe at todo. Alam ko hindi ganun kadali, pero sa akin ganun tayo lahat. I declare na lahat tayo magiging ganun. Pero parang walang separation mangyari. Pero walang judgment na mangyari kung sa pagkikita natin sa Lord, hindi lahat tayo masaya na din. Wala naman tayo gusto na hindi na. Ngayon na sa set apart. Okay, lahat tayo dapat maging faithful sa harapan ng Lord. Okay, next. Yan. Yan. Unused gifts leads to lost opportunities. Kaya kung yung pinagamit, mawala yung opportunities. Sayang. Ang opportunity ng Lord, dumarating na dumarating. Pero dahil hindi ka nagpapagamit, mawala yung opportunity. Ang dami na sana sayang. Alam mo sa buhay mo marami ka rin na marirealize sa sayang Lord sayang. Di sana ngayon malagot ako. Di sana ngayon marami ka. So maraming sayang. Pero hindi pa ko yan lahat. Okay? Proverbs 18 verse 9. Ang taong batugan ay sinsama ng taong mapanghiwan. Ayan ka ba? Nananili ka, batugan or tamad? Hindi ka pinilos rin, 2026 na. Batugan pa rin tayo, bilang Kristiyano. Ayan ka ba? Hindi, syempre. Next, James 4 verse 17. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Isa din yan sa conviction ng word sa akin. Alam mo na yung mabuti. Alam mo yung dapat gawin. Pero hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Kaya sabi ng word sa prophecy kanina, magsisipo tayo. Humingi tayo ng tawag sa Kanya. Kasi marami kang alam na mabuti na dapat mo gawin, pero hindi mo ginawa. Hindi mo ginagawa. Kaya, sa harapan ng word, nagkakasala ka. Nakakala ko, okay ka lang. Kasi mga ginagawa. Bakit ako magkakasala? Tawad naman ako. Wala akong ginagawa. Hindi ako magkakasala. Sabi ng Bible,
hayaan mo, tulad yan, alam mo yung mabuti, pero hindi mo ginagawa, disobedience ko yan. Sa harapan ng Lord, at sabi mo, disobey, di ba? Kailangan magsisave. Di ba? Pagsuway, okay? Yan. Okay, next. Okay, what are we stewards of? 1 Peter chapter 4, verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayanang pinanggap ng bawat isa sa inyo. So, meron ba kayong pinanggap na kakayanan dito? Amen. Lahat ba? Bago ka man o katagal ka na, alam ko, meron mga kakayanan. So, sabi nga dyan, di ba? Kailangan maging katiwala tayo ng mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya, year 5, this 2026, surrender to God. Lay down mo sa Lord, surrender mo natin mo God's presence. Ang may babaw sa oras mo, sa talento mo, use it for the glory of God. Your treasure, kayamanan mo, yung influence mo sa mga tao sa paligid mo. Siyempre, opportunities na dumarating sa buhay mo, at yung gospel. Sila yung mga bagay na dapat mong pinapamakalaan ng pinagkatiwala ng Diyos. Okay, but sa influence, yung people, marami ang influence mo, ilagay ka na sa work, you have influence sa mga tao. Lahat yan dapat steward ka. Sa work mo, steward ka lahat ng area ng buhay mo, stewards ka. Kasi yun yung mahalaga na mapagkatiwalaan tayo ng at least, nagawa mo mong naging the best. Di ba? Bago mo rin natin. Wala kang papagula. Yun yun. Ayun yung dapat pagpilin ng Lord. Tulungan mo ko. Para pag dumating ka, kumarap ako sa'yo, wala akong papagula. Yun dapat yung realize. Hindi sa kumarap ka sa rin ang dami mong papagula. Kasi yun yung desire ng heart ko, kaya gusto ko mag-import talaga. Dumating sa point na hindi na ako mahirapan sumunod sa Lord kasi gusto ko lang sumunod. Alam mo naman kaya tayo nahihirapan kasi ayaw natin sumunod. Tama ba? Pero pag gusto mo sumunod sa Lord, walang mahirap-hirap. Kahit ano pang humatang sa'yo, magkakirap yan. Ganon! Kahit tao pang pumigil sa'yo, wala mong kaya mas gusto mo sumunod eh. Kaya, darating ang point, yung desire ng Lord, dumating naman na wala akong pagkakulina. Magampalan ko yung pinagkatiwala mo sa akin. Kaya balikan mo yung pinagkatiwalaan sa'yo kasi kasabihin mo na yan. Okay? Kaya stewardship is not only about money, it's all about life. Yan yung binigay sa atin ng Panginoon. Okay? Kaya, personal check, ask yourself, am I managing or wasting? Or am I multiplying or burying? Tulad ka rin ba ng sa parable? Talagang pinapadami mo ba? Pinapalago mo ba? Or binabawa mo rin sa lupa? Or am I ready if Jesus returns today? Ask yourself. At this moment, kami hanggang dumating yung point sabihin ng Lord sa'yo, well done, good and faithful servant. Yun yung masarap na rin sa harapan ng Diyos. Na pag humarap ka sa kanya, well done, anak. Nagkakagala ako, samahan mo ko sa aking kadalanan. Sapagkat napagkatiwalaan ka sa maliit at napagkatiwalaan ka sa maraming bagay. Amen po ba? Kaya dapat this year, okay? Talagang maging stewards po tayo ng Panginoon. Kaya God is not looking for perfect servants. He is looking for a faithful stewards. Kaya, we are living in a season where the Master is soon to return. Malapit na dumating ang Panginoon, kaya ang question nito, how much do you have? Diba? Oras na yan pa tayo, oras na mauubos na, pero walang nangyayari. Kaya the question is, what are you doing with what God entrusted you? Balik tayo sa pagkakas. Anong ginagawa ko sa kanya ng pagkakas? Pero kapag ginagawa, wala. Kaya this moment of your life, come to the Lord, repent, sabihin mo talaga sa Panginoon, the Lord, lahat ang meron pa ako sa iyo. Kala mo lang magkita sa sarili mo, lahat, ibigay ko sa Panginoon. Lahat. Hindi mo pa kumuha ka talaga, asking, talento, talino, sabihin natin sa Lord, hindi akin to, lahat. Sinasabi ko sa iyo, kaya sa altar ko tayo, isuko mo talaga lahat. Ask the Lord, tumubuan mo ako maging faithful stewards mo ng Panginoon. In the name of Jesus. Amen. Kaya sa oras na ito, babalikan natin. This year, your goal is to be a faithful stewards of God. Amen. Alam mo yung gagawin mo ha, this whole year. Alam mo yung identity mo. Alam mo yung responsibility mo. Hindi ka pwede maging katulad sa tao ito. Okay? Kaya this year, after nito, kasi ka lang, kilos tayo lahat. Okay mo ba? Bumalik ka na sa harapan ng Lord. Magpagamit ka, magpaluyan ka. Amen po? Kaya namin po tayo lahat. Kaya ang ating sarili at lumapit sa Panginoon.
aking natanggap mo na pangalaman na ulam sa buhay mo. Aking anak, sinabi mo na mahal mo ako, pag-ibig mo ang aking mapatupad. Kung mahal mo ako, pag-uhamin mo ang aking krus, aking anak, nakikita ko ang pagmamahal ng mga isa sa inyo na hihirapan. Nakikita ko na ilang beses ka nauulog sa mga pagkukulang at pagkakasala. Ngunit narito pa rin sa aking harapan, aking anak, at aking masasabi ko lamang sa iyo ay manatili ka kahit wala kang nararamdaman, manatili ka kahit masakit, manatili ka kahit masaya, at manatili ka kung pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Aking anak, narito pa rin ako, nasasaktan lamang ako sa iyong mga ginagawa, kaya hindi mo ako maranasan at hindi mo ako maramdaman. Aking anak, lubos kitang iniibig na higit pa sa aking sarili. Aking anak, kung anong hirap ang dinanas mo sa krus ng Kalbaryo, gano'n din na nakikita ko ang hirap ng iyong kalooban, ang hirap sa pagsunod. Aking anak, nakikita ko na mahina ka, nakikita ko na hindi mo kaya, kaya narito ako upang tulungan ka. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Aking anak, lubos ko kayo iniibig na higit pa sa aking sarili. Minahal kita simula pa sa sinapupunan ng iyong magulang. Aking iniibig, lumapit ka, minamahal kita noon, ngayon, hanggang sa susunod. Aking anak, minamahal
takot sa harapan ng Panginoon at Panginoon. Yes, O God, ang maraming banal, dakilang Diyos, sa taas-taas mo sa lahat. Panginoon, wala kaming ipagmamalaki sa iyo. Wala kaming Panginoon, na dapat ilasumpak sa harapan mo, sa kagaling providing everything, Lord. Hindi ka nagulang, naging yung apoy ay binaba mo sa aming mga buhay, Panginoon. At Lord, pinakita mo ang pag-ibig mo, wagas, ang katapatan mo na handa kang i-restore ang lahat ng mga hinamang-kaaway sa buhay namin. Handa kang ipagtanggol kami, ilaban kami sa mga kaaway na hindi namin nakikita. Lord, tunay na buhay ka at sa panumbahang ito ay kumikilos ka. At darating ang panahon pang nakikita namin ang aming mga sarili sa iyong harapan na naglilingkod ng buong puso, naglilingkod ng moto, at nagiging tunay na pinapakasino mo, Panginoon, at naniniwala ko, Diyos, ilalagay mo sa buhay namin ang lahat ng pinagkatiwala mo. Tinilutan mo ang puso namin na magustuhang sumunod sa kalooban mo. Lord, I pray for them. I pray for everyone, Lord. Touch our hearts. Change our minds. Help us, O God, to live in repentance spirit. Help us to choose na ayusin ang puso namin sa iyong harapan. At disiplinahin ang aming mga sarili. Because, Lord, paulit-ulit at patuloy mong pinapaunaway by your word, Lord. Patuloy mong pinapaunawa sa amin ang kagustuhan mo mangyari sa aming mga tayo. Kaya, Lord, thank you sa oras na ito. We lay down our life. We lay down our schedules. We lay down at your feet our crown and identity. Sa oras na ito, sinusuko namin ang lahat ng meron sa aming buhay sa Amen. We commit to you our life, this life na binigay mo sa amin. Because, Lord, living without you is living without purpose. Kaya, Lord, right now, I am declaring this year of 2026 that we will live by purpose of God and by your Spirit who will lead us to victorious Christian life. Kaya thank you, Lord. Marami ka pang gagawin sa kami ito sa buhay ng bawat isa. Kami kabahagi ng mga magagandang plano mo. Kaya I'm praying everyone, Lord, will be committed to you, Lord. Kaya thank you, Lord, this moment as we give our faithful tithes and offering to you, Lord. Bless the hands of everyone, the household. Tunay na your word is yes and amen. And we believe na ang pagbibigay namin para sa iyo ay tunay na ikaw ang kikilos sa provision at protection ng aming mga buhay. Kaya salamat naman. We give to you all the glory